몸 상태가 안 좋아서 이렇게 앉아서 합니다. Hindi po maganda yung kondisyon ko, kaya pakiintindi na lang po nakaupo ako ngayon. 이해를 해줘요. Pakiintindi na lang po. 왜 앉아서 하냐 그렇게 하지 말고 내가 목사님으로서 저 기도했었어야 되는데 그렇게 좋게 생각하는 사람이 됐으면 좋겠습니다. Sana walang magsasabi na, bakit nakaupo ka nagpo-preaching? Sana isipin nyo na lang na dapat mas damihan ko talaga yung prayer kay pastor. 아멘. 그래서 하나님 말씀을 듣는 게 가장 큰 복이다. So, ang pinakamalaking blessing sa inyo is napapakinggan nyo yung sinasabi ng Panginoon. 애써서 막 일하는 것도 열심히 일을 해야 되지만 일을 하는 것 때문에 교회를 못 올 정도면 그 사람 저주받은 사람입니다. Important na maging diligent ka sa work mo, magtrabaho ka para sa buhay mo. Pero pag once na dahil sa trabaho mo, hindi ka nakapunta ng simbahan, parang nasumpa na yung buhay mo. Amen. Acts chapter 1 verse 8. Hello. Verse 8. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Amen. 누구나 아는 구절이에요. Diba lahat natin to, alam natin yung verse na to. 내가 이제 다른 감동을 받은 게 있어서 이걸 이야기하고 싶은 거야. May iba akong naramdaman dito na may iba akong natanggap, kaya gusto kong i-preach to sa inyo. 예루살렘은 내 지역입니다. My place입니다. Jerusalem is my place. My place, my family, my people, my house. 찾아갈 필요가 없어요. So hindi natin sila kailangan puntahan pa. 입만 있으면 되는 거예요. Kailangan mo lang bibig. 늘 만나는 사람들이니까. Lagi mo sila nakikita. 집에서 부모들 만나고, Lagi mo nakikita yung mga magulang mo sa bahay nyo. 학교 가면 친구들 만나고. Sa kaibigan nyo dun sa school. 어디 뭐 특별히 전도를 위해서 특별히 갈 필요가 없어요. So ibig sabihin, hindi mo kailangan umalis para sa evangelism. 그래서 예루살렘에서 전도하는 건 사람이라면 다 해요. 모든 사람이 다 한다. So lahat ng tao na nakatira sila sa Jerusalem, kaya nila mag-share sa ibang tao. Understand? Amen. 여러분, 그리고 또 이제 예루살렘은 또 큰 대도시입니다. And Jerusalem, malaking city siya. Next verse, chapter 16. Yes. Acts chapter 16 verse 31. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Amen. 바울이 전도를 하다가 감옥에 갇혔어요. 신라랑. Si Apostle Paul, di ba, nung nag-evangelize si Sila kasama niya, nakulong sila. 전도를 해서 갇힌 거예요. Nakulong sila dahil nag-evangelize sila. 근데 그때 나 로마인이다 하고 라이센스 그 아이디를 보여주면은 그냥 풀어줍니다. Pero pag once na pinakita ni Apostle Paul yung license niya na Roman citizen ako, papaalisin siya, papalayain siya. 그럼 여러분 같으면 맞는 게 좋겠어? 아이디 주고 풀려나는 게 좋겠어요? Anong mas gusto nyo? Papaluin kayo o ipapakita nyo yung ID nyo para makawala kayo? 근데 복음을 위해서 핍박을 받고 싶어서 아이디를 말 안 했습니다. Pero gusto niya ma-persecute dahil sa gospel, kaya hindi niya pinakita yung ID niya. 그 피가 철철 날 때까지 맞았어요. 채찍으로 맞았어요. Kaya para pinalo siya hanggang sa dumugo-dugo yung katawan niya. 감옥에 넣었습니다. Pinasok siya doon sa kulungan. 그러니까 바울과 신라가 감사와 기도와 찬양을 했다. Kaya nakalagay doon na si Apostle Paul at si Sila, sobrang thankful sila, so inaalay nila kay Lord yung worship. 불평기도 아이고 불평기도 한 게 아닙니다. Hindi sila nagsabi, hindi sila parang nagreklamo na bakit ganito nangyari sa akin. 감사의 기도를 한 거예요. So thank daw yung prayer nila with 그가 thanks. 하나님을 높이는 찬양을 한 거예요. So inaalay nila sa Panginoon, gino-glorify nila yung Panginoon. And then what happened that time? Remember? Earthquake. 그래서 옥문이 열렸어요. Tapos nabuksan yung pintuan ng kulungan. 다른 죄수는 다 도망갔습니다. Lahat din ng mga iba nakakulong na kasama nila nakalaya din. 근데 제일 중요한 죄수가 바울이에요. Pero ang pinaka-important na nakakulong doon is Apostle Paul. 다른 분들은 다 도망갔으니까 이 가을드가 생각할 때 아이고 바울도 도망갔겠구나 차라리 죽어야지 나 이제 끝났다 해서 이제 목을 찔러서 딱 죽으려고 그랬는데 Kaya di ba yung nakabantay doon na guard, sabi niya, si Paul dapat yung babantayan ko, hindi siya pwedeng makawala, kaya siguro lahat ng mga iba nakawala na, kaya si Paul umalis din, kaya sabi, magpapakamatay na lang ako. 여러분 기도하다가 옥문이 열려서 지진이 나서 옥문이 열리면 도망가야 되죠. 하나님 할렐루야하고 도망가야 되잖아요. 근데 안 도망갔습니다. Isipin niyo, nagpa-pray kayo, tapos biglang nagkaroon ng earthquake, nabuksan yung pintuan. Siyempre kayo, tatakbo kayo para makalaya kayo, pero hindi siya umalis. 정말로 하나님을 믿는 사람들은 달라요. 이렇게 달라. Kung totoong naniniwala ka sa Panginoon, iba ka katulad niya. 우리가 여기 있다. 자기 죽지 마라. Sabi, nandito kami, huwag kang mamatay. 그래가지고
아이고 선생님 이제 난 어떻게 해야 되겠습니까? Kaya sabi niya, ano na po gagawin ko, sir? And Paul said, believe in the Lord Jesus, you will be saved. Say amen. Amen. You and your household will be saved. Amen. 이거는 내가 예수를 믿으면 아직 우리 가정은 예수를 안 믿어도 will be saved 된다는 게 아니에요. Hindi ibig sabihin nito na pag once na naniwala ako sa Panginoon, kahit na yung pamilya ko unbeliever, maliligtas din sila. Hindi yun yung ibig sabihin nun. 네가 진실로 예수를 믿으면 결국은 모든 패밀리가 saved 되도록 성령께서 일을 하실 거다. Pag once na totoong naniwala ka sa Panginoon, para iligtas yung buong pamilya mo, kikilos ang Holy Spirit. Amen, everybody. 누굴 통해서? Sino gagamitin? 먼저 믿은 사람을 통해서. Kung sino yung naniwala nung una. 그래서 first people이 제일 중요한 거예요. Kaya sobrang importante yung mga nauna. 처음에 선택된 사람이 반드시 이 전쟁을 다 해결해야 됩니다. Kasi kung sino man pinili nung una, siya yung dapat magbibigay ng solusyon sa lahat na nangyayari ngayon. 나는 우리 집에서 제일 먼저 믿은 사람이다. 손 들어봐. Taas niyo po yung kamay niyo. Ako yung first believer ng house namin, ng family namin. Ako yung first believer. 그러면 왜 우리 가정 중에서 내가 제일 먼저 믿게 됐을까? Isipin niyo, bakit kaya sa buong pamilya namin, ako yung pinakaunang nakatanggap kay Kristo? 밖에 Bakit? 제일 잘할 것 같은 사람을 하나님께서 선택하시는 겁니다. Pinili ng Panginoon kung sino yung pinakamagaling. 우리 아버지가 먼저 믿었으면 우리 집 복음 안 됩니다. Isipin niyo, pag once na yung tatay ko yung unang naniwala kay Jesus Christ, hindi maliligtas yung buong pamilya namin. 우리 엄마가 믿었으면 우리 집 복음은 다 안 됩니다. Pag yung nanay ko naniwala sa Panginoon, hindi maliligtas lahat ng pamilya namin. 제일 먼저 믿은 사람이 결국 다 복음화 시키게 돼 있어요. Ang pinakaunang nakapagtanggap kay Kristo, siya yung mag-share din sa ibang tao. 하나님께서 모세를 먼저 부르고 이스라엘 백성들을 부르신 거예요. Di ba, unang tinawag ng Panginoon si Moses, after nun niya tinawag yung mga Israelites. 제일 잘할 것 같은 spiritual shepherd를 먼저 부르신다. 하나님. So, ibig sabihin, hinahanap muna ng Panginoon yung pinakamagaling na spiritual shepherd. 그래서 여러분이 그걸 해내지 못하면 에스겔서처럼 핏값을 물어내야 돼요. So, ibig sabihin, pag once na hindi nyo na-fulfill yung gawain na yun, kailangan nyo magbayad ng dugo. 여러분 패밀리들이 Sa 지옥 가면 Ezekiel 38, nakalagay. 아니 에스겔 38은 전쟁 이야기고. 아까 말했잖아. 야, Pick up sa Brunel. 그건 38장은 아니야. 에스겔서에 나오죠. Ezekiel. It's not 38. Anyway, coming. Okay. Very shy. Continually touch the hair. 여러분 패밀리들이 지옥 가면은 여러분을 원망하게 됩니다. 여러분을 저주합니다. Pag once na yung pamilya na punta sa impyerno, susumpain nila kayo. Sila yung, ikaw yung parang ika-curse nila ganon. 자식이 아프면 부모가 대신 아파주고 싶은 마음이 생겨요. Di ba pag once na may sakit yung anak ko, yung mga magulang gusto nila na sana ako na lang yung may sakit. Parents, amen. 근데 지옥은 너무너무 무서워가지고 자식이 이 자리 가고 자기가 탈출하고 싶은 마음이 들 정도로 무서운 곳입니다. Pero sa impyerno, sobra nakakatakot doon. Kaya ang naiisip nila, sana yung anak ko na lang mapunta dito, tapos ako pupunta doon. 저놈이 나를 전도 안 했으니까 저놈한테 저주를 주고 내 이 형량을 줄여달라고 퍼니시먼트를 줄여달라고 그렇게 호소를 하게 돼 있어요. Kaya iyak sila ng iyak na dahil siya yung hindi nag-share sa akin, ibigay niyo yung kasalanan ko sa kanya para kumonti yung punishment ko dito. 그래서 핏값을 물어내는 거예요. Kaya kailangan yung bayaran yung mga dugo. Understand? Amen. 광야에서 영적 훈련을 하죠. Sa wilderness, doon tayo may spiritual training. 애굽은 영적으로 지옥을 표현합니다. Diba, ang Egypt, spiritually, yun yung impyerno. 그리고 홍해를 출애굽을 해서 홍해를 건너서 지금 광야로 들어왔어요. Exodus, tapos nakadaan sila doon sa Red Sea, tapos nandun na sila sa wilderness. 온전한 지금 가나안이 아닙니다. So, hindi pa sila nakarating na sa perfect ganaan. 거기서 훈련의 장소예요. Yun po yung training place nila. 그리고 하나님 말씀을 받고 또 예배를 드리고 훈련을 받습니다. Tapos nakakatanggap sila ng Word of God, tapos pinatraining sila. 그러고 나서 거기서 전쟁이 일어나요. 그 다음에 Nagkakaroon ng mga digmaan doon. 그게 뭘까? Ano kaya yun? 내 안에 있는 죄들을 전쟁을 해서 이기는 거예요. Ibig sabihin, yung mga kasalanan ko doon sa digmaan, pinaparang I should have victory.
그러고 나서 가나안에 들어가는 거잖아요. Doon na tayo makapasok dun sa Kanaan. 가나안을 정복합니다. Doon na tayo mako-conquer yung 이게 Kanaan. 가족 구원이에요, 가족 구원. Ayun po yung ibig sabihin na kino-conquer natin. May victory tayo sa salvation ng pamilya natin. 광야에서도 이미 전쟁을 했는데 가나안 들어가면 또 전쟁을 합니다. Doon sa wilderness pa lang may mga digmaan, pero pagkapunta doon sa Kanaan, may digmaan ulit. 여러분 이 전쟁을 하고 있죠, 영적으로. Diba, spiritually may gantong digmaan tayo. 이걸 멈추면 안 된다. Dapat hindi niyo po ito itigil. 그래서 하나님은 전쟁을 허락하시는 거예요. So yung Panginoon, pinapayagan niya na may digmaan. 네가 먼저 예수를 믿어라. Ikaw muna na makilala sa You akin. first believe in the Lord Jesus, and you will be saved, and then you will make another people will be saved. How? Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 verse 32. Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. No, until 40. At verse 32 to 40. Verse 33. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Dahil sa akin, kukontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama at kukontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganon din ang gagawin ng mga manugang na babae sa kanyang biyanan na babae. Ang magiging kaaway ng isang tao ay ang sarili niyang sambahayan. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Amen. 로네? 밖에? Joshua must pray hard and repent strongly, okay? If leader is sleepy, sheep will be scattered. He was a really nice guy. 평안을 택하면 검을 버리게 돼 있어요. Pag once na gusto natin ng peace, itatapon natin yung swords natin. 그럼 집안에 평화가 온 것 같지만 그건 거짓 평안이야. So iniisip natin na nagkaroon ng peace dito sa bahay ko, pero false peace yun. Peking peace 왜 yun. 그럴까? 너도 지옥 가고 부모도 지옥 가. Bakit? Kasi ikaw mapupunta sa impyerno, pamilya mo mapupunta din sa impyerno. 그래서 싸워야 됩니다. So kailangan makipaglaban ka. 계속 영적 전쟁을 해야 되는 거예요. Dapat may spiritual battle ka sa kanila. 여러분 가족이 다 예수를 믿기 전까지 평안이 없어요. Hanggat sa hindi naniniwala yung lahat ng pamilya mo kay Kristo, walang peace sa bahay niyo. 그래서 싸움을 제일 잘할 사람을 하나님께 선택하시는 거예요. So pinipili ng Panginoon kung sino bang pinakamagaling makipagdigmaan. 언더스탠드 말하면? 여러분이 지금 평안을 거짓 평안을 위해서 검을 버리고 지금 페이크 피스를 추구한다면은 여러분 눈빛이 흐려지고 기도할 때 눈물도 없어지고 더 이상 예수님을 안 사랑하게 됩니다. So pag once na pinili nyo yung peace sa bahay nyo, tapos tinapon nyo yung swords nyo, nawawala na sa inyo yung shining eyes, tapos nawawala na yung tears nyo habang nandito kayo sa church, hindi na kayo umiyak sa prayer. Ganun ang mangyayari kasi pinili nyo hindi mag-obey. 지금은 네가 교회를 전쟁을 안 하면은 가족은 기뻐할 수 있어요. 너무 피스풀하니까. Pag once na ngayon hindi ka ba nagkaroon ng spiritual battle, baka yung pamilya mo masaya kasi peaceful yung house. 그러나 다 지옥 갈 때 그 가족들은 여러분을 저주합니다. Pero pag once na lahat sila napunta sa impyerno, lahat ng pamilya mo susumpain ka. 온갖 욕을 합니다. Lahat ng masasamang kaya nila sasabihin nila 사람이 sa'yo. 할 수 없는 욕을 합니다. Yung mga words na hindi kayang banggitin ng tao, babanggitin 네가 nila. 먼저 믿었잖아. 네가 먼저 믿었잖아. Ikaw yung nauna sa amin. 하나님께서 너를 통해서 우리 가족을 구원하라고 널 먼저 교회를 보냈잖아. Yung plano ng Panginoon na maniwala ka sa Kanya para iligtas kami lahat. 야, 이 악하고 게으른 놈아. Ikaw, lazy and wicked servant. 야, 이 귀신 같고 사탄 같은 놈아. Para kang satanas. 왜 전도를 안 했냐? Bakit hindi ka nag-share sa amin? 너는 우리가 지옥 갈 거 알았잖아. Alam mo na mapupunta kaming impyerno. 근데 내가 좀 화를 냈다고 교회를 안 가냐? Pero konting sigaw ko lang sa'yo, konting galit ko lang sa'yo, iniwanan mo kami. 내가 때린다고 교회를 안 가냐? Binugbog lang kita ng konti tapos hindi ka pumunta ng simbahan. 그래서 결국 우리 다 지옥 갔잖아. Dahil sa'yo, lahat kami napunta ng impyerno. 그 저주를 영원히 저주합니다. Buong buhay, forever magsusumpa sila sa inyo. 사람은 화를 내고 저주를 하다가도 배고프고 밤이 되면 잡니다. 그리고 저주하는 화를 내는 걸 스탑합니다. Ang mga tao
tao, kahit na may sinusumpa sila isang tao, pag once na nagutom sila or natutulog sila, nagsistop yung curse nila. 근데 지옥은 시간이 영원한 곳이야. Pero ang impyerno, forever yung buhay 영원히 doon. 여러분을 저주합니다. So, ibig sabihin, forever silang susumpa sa inyo. 왜? 여러분이 지금 가짜 평안을 택했기 때문에. Bakit kasi you choose fake peace? 싸워야 되는 거예요. Dapat makipaglaban kayo. 진짜 칼로 싸우라는 건 아니지. 영적으로 싸우라는 거지. Hindi ko ibig sabihin ng totoong espada ilapit mo sa kanila. 교회를 가야 Spiritually, dapat pumunta ka ng simbahan kahit anong mangyari. Luke chapter 23. Lucas chapter 23 verse 28. Pero lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, "Kayong mga kababaihan ng Jerusalem, wag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang mga sarili ninyo at ang inyong mga anak." Amen. 진이 한국 갔을 때예요. Nung pumunta si Jubilee sa Korea, 교회를 잘 안 갈 때였어요. hindi siya masyado pumunta ng church. 나랑 사모랑 매일 기도했어요. So yung asawa ko tapos ako, lagi kami nag-pray. 마음이 너무 힘들더라고. Parang ang hirap. 그리고 또 난 필리핀을 위해서 기도하고 있었어요. Tapos pinapag-pray ko din ng Pilipinas. 내가 필리핀에서 기도하니까 성령께서 네 딸을 위해 울라 하면서 이 말씀을 주시더라고요. Nung pinapag-pray ko yung Pilipinas, biglang sinabi sa akin ng Holy Spirit na umiyak ka para sa anak mo. 이 말씀 그대로 하셨어요. Ganyan yung sinabi niya sa akin. 네 딸을 위해서 울어라. Kung anong verse na nakalagay dyan, sabi niya, umiyak ka para sa anak mo. 필리핀? 그거 지금 급한 게 아니. 네 딸을 위해서 네 딸 지옥 간다. Pilipinas, hindi yan yung importante, yung anak mo papuntang impyerno. 이걸 똑같이 내가 first people이니까 그런 거야. 여러분도 여러분 부모를 위해서 울어야 되는 겁니다. Bakit ito sinabi sa akin ng Holy Spirit? Kasi ako yung first people. So kung kayo yung first people, dapat umiyak kayo para sa magulang nyo. 여러분 자녀를 위해서 울어야 되는 거예요. Dapat umiyak kayo dahil sa anak nyo. 여러분 제자를 위해서 울어야 되는 거예요. Dapat umiiyak kayo dahil sa disciple nyo. 눈물이 나지 않는 사람은 더 이상 구원을 할 수가 없습니다. Ang taong hindi nakakapagluha, hindi siya makakapagligtas ng ibang tao. 난 부모를 진짜 사랑했어요. Ako sobrang minahal ko yung parents ko. 그냥 가짜 사랑이 있고 진짜 사랑이 있습니다. 가짜 사랑이 있고 진짜 사랑이 있어요. May fake love, may true love. 나는 우리 집안은 거의 매일 소리를 지르고 난리가 날 정도로 내가 전도를 했습니다. Ako talaga dun sa bahay namin, araw-araw ko silang sinisigawan, araw-araw ko naipag-away sa kanila para lang sharean sila. 난 천국을 믿었어요. Ako, una, naniniwala ako sa heaven. 그리고 부모가 지옥 간다는 거 난 정말 믿었어요. Pangalawa, naniniwala ako na mapupunta silang 우리 impyerno. 아버지가 막 입에 담을 수 없는 욕을 했습니다. Yung tatay ko, hindi ko talaga mabanggit yung mga sinasabi niya sa akin. Sobrang hindi talaga maganda. 밤마다 교회 갔어요. Tuwing gabi pupunta ako simbahan. 아버지가 날 찾지 그러면 Kaya hinahanap ako ng tatay ko, syempre. 들어오면 욕을 하고 때리려고 그럽니다. Pag once na nakabalik ako ng bahay, dami niyang mura-mura sa akin. Gusto niya akong bugbugin. 안 들어갔어요. 새벽 3시에 들어갔습니다. Hindi ako pumunta. 3 a.m. na ako mahigita, tapos bumalik na ako ng 옛날에 bahay. 술을 마시다가 새벽 3시에 집에 들어갔지만 이젠 뭐 전도하다가 기도하다가 새벽 3시에 집에 들어왔어요. Dati hindi ako pupunta ng bahay, mahigit 3 a.m. ako lagpas umuwi ng bahay kasi umiinom ako. Pero after noon naman nakakilala ko si Jesus Christ. Dahil nandun ako sa church, nag-evangelize ako, nagpa-pray ako, 3 a.m. ako 더 화를 nakauwi. 내면 밤을 새가지고 아침에 들어갔습니다. 새벽 철야하고. Pag once na mas maraming galit yung tatay ko sa akin, hindi ako umuwi ng bahay hanggat sa mag-umaga, nag-overnight prayer ako. 아버지가 이길 수 있을 것 같으니까 화를 내는 거예요. Feeling ng tatay ko na matatalo niya ako, kaya siya nagagalit. 내가 더 화를 내고 내가 더 협박하고 때리면 저놈이 포기하겠지. Bakit? Kasi pag once na mas nagalit ako, binugbog ko siya, tapos pinalo ko siya, mag-give up siya. 마침내 내가 아버지가 날 이길 수 없다는 걸 깨달았어요. Tapos isang araw, nalaman ng tatay ko na hindi ko na siya matatalo. 저놈은 미친놈이다. Baliw siya. 부모 입에서 미친놈이라는 소리가 나와야 되는 거예요. Dapat may sinasabi yung magulang nyo na baliw kayo. 정말 본어겐 크리스천은 미친 사람이라는 욕을 많이 먹습니다. Kung totoong born again ka, madami kayong mga testimony na maririnig na baliw siya. 나중에 미친 사람이라고 하니까 미친 사람한테 화내는 게 Madaming 바보시거든요. nagsasabi sa kanila na baliw siya, baliw siya. 여러분 길거리 가는데 미친 사람 이렇게 하는데 막 가서 화를 냅니까? Pag once may nakita kayong baliw dun sa daanan, pinapagalitan nyo ba siya? Ganyan, pinapagalitan nyo ba siya? 그러니까 아버지가 집에만 들어오거라 이제는 이렇게 하더라고. Kaya sinabi ng tatay ko na, basta umuwi ka lang ng bahay. 교회 가는 건 괜찮으니까 집에만 들어오라고. Sige na, give up na ako. Pumunta ka ng simbahan, basta umuwi ka ng bahay. 완전 포기했어요. Sobrang give up na siya. 더 화를 내면 난 3일 동안 안 들어왔습니다. Pag once na mas nagalit siya, hindi ako umuwi ng bahay na 3 araw. 왜 집에 안 들어오냐고 소리 지르면 pag 기도원에 갔다 그랬어요. Pag once na nagalit siya, bakit hindi ka umuwi ng bahay? Sabi ko, umattend ako ng prayer meeting. 그러니까 영적 전쟁이 끝났어요. Kaya, tatapos na yung spiritual war. 그다음부터 제 아버지를 전도했습니다. After nun, 아버지를 전도했어. sinashare ko yung tatay ko. 엄마가 좋은 사람이니까 엄마가 먼저 전도될 것 같았지만 제일 난리쳤는 아버지가 제일 먼저 따라왔어요. Akala ko na dahil mas mabait yung nanay ko yung unang masyaran ko, pero yung tatay ko yung mas naunang nasyaran ko. 그러고 나서 결국 엄마가 왔어요. Tapos, pagkatapos nun, si mama ko yung 근데 nasyaran. 부모를 가짜로 사랑하면은 싸우기 싫어가지고
전도를 안 합니다. Pero kung peke yung pag-ibig mo para sa parents mo, dahil ayoko makipag-away sa kanila, hindi ko sila sinasharan. 지금 난리치는 사람을 전도해봐야 안 옵니다. 이렇게 내가 그렇게 가짜 믿음을 믿는 거야. Ibig sabihin na iniisip nyo, kahit nasharan ko siya, sobrang magagalit siya, hindi tumatalab sa kanya. Fake yung faith mo. 하나님이 주신 믿음을 취해야 되는데 마귀가 주는 믿음을 취하는 거예요. Yung faith mo nanggagaling sa Satanas, hindi sa Panginoon. Jesus give us a faith. What kind of faith? Believe in Jesus, Lord Jesus. You will be saved, and you and your household. Same, everybody. Satan give you faith. Do not share gospel. He will be angry, and then your family no peace, no peace, no comfort. Always fighting, continually fighting like that. And then finally, your parents will not come to church. Satan give you another faith. 그래서 영적 공격을, 영적 전쟁을 피하면 안 됩니다. So dapat hindi nyo iniiwasan yung war na dumadating sa inyo. 여러분한테 이길 힘이 있어요. Meron kayong power para i-overcome yun. 여러분 하나님을 만났잖아. Kasi nakilala nyo na yung Panginoon. 그걸 왜 포기해? 그걸 왜 포기해? Bakit nyo gini-give up? 그걸 싸워야 되는 거예요. Dapat awayin nyo. 부모가 욕해? 욕 들어. Pag once na minura ka ng mga parents mo, makinig ka. 아버지 화 많이 나세요? Papa, galit ka ba? 더 하세요 욕을. Sige, tuloy mo lang. 20분이고 30분이고 하세요. 20 minutes, 30 minutes, sige, murahin mo ko. 아버지가 날 보고 닭이라 그러더라고. 닭 돼가려고. Sabi ng tatay ko sa akin, manok ka. I love chicken. Okay. And then say you are cow. Okay, I love cows. More. And then he said you are pig. Pig that had. Oh, I love also pork. More. Any kind of bad word. 그 욕해 들어. Pag minura ka, makinig ka. 밥을 안 줘? fasting 할렐루야. Kung hindi ka pinakain, sige, fasting, hallelujah. 때려? 맞아. Binugbog ka, edi hayaan mo siyang paluin ka. 쫓아내? 교회로 와, 더 좋지. Pinalayas ka, oh, amen, punta ko na simbahan. 너 왜 집에 안 들어왔어? Bakit hindi ka umuwi ng bahay? 아버지 쫓아내가지고 미안해서 너무너무 죄송해서 집에 들어가기 죄송해서 교회에서 일주일 있다 갔어요. Pinalayas mo ako, kaya sobrang sorry ako bumalik sa bahay, kaya natulog po ako sa church ng 1 week. 그러면 아버지가 이 새끼 말이 안 통하는 놈이구나. Pag sabihin ng tatay mo na hindi ko siya makausap, 아버지가 너무 화나는 것 같아서 집을 비워드린 거예요, 제가. dahil sobrang galit ka, Papa, naaalala ko sa'yo, kaya hindi na ako umuwi. 그렇게 해서라도 이겨야 되는 겁니다. Dapat ganun yung mga strategy nyo para manalo kayo. 그렇게 핍박을 피하지 않을 때 여러분한테 천국 상이 오는 거예요. Kung kailan na hindi nyo iniiwasan yung persecution, doon dumadating yung blessing ng heaven sa inyo. Matthew 5. Matthew 5 verse 10 to 12. Please read. 안 줬어? 달리 please. Matthew chapter 5 verse 10 to 12. Verse 10 to 12. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod nyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinararatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una, kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala nyo sa langit. Amen. 우리 아버지는 교회 불 지른다고 찾아왔었어요. Sabi ng tatay ko na susunugin ko yung simbahan niya. Pumunta siya sa simbahan namin. 우리 300명 중에서 우리 아버지가 제일 핍박을 심하게 했어요. 300 yung member namin doon sa simbahan namin. Yung tatay ko yung pinaka malakas na persecutor. 나는 하나님께서 우리 최고의 상을, 가장 큰 상을, 많은 상을 주는 아버지를 하나님께서 나한테 주셔서 너무 감사했어요. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung pinakamalaking reward na manggagaling sa heaven, manggagaling sa tatay ko. Lahat ng mga ibang tao, wala silang persecution habang pupunta sila ng simbahan. Wala silang reward. Ako, ang dami ko talaga matatanggap na reward. Sobrang masaya ako. Bakit? Kasi naniwala ko sa verse na to. Naniniwala ba kayo sa verse na to? Bakit nyo iniwasan yung persecution kung ganun? Gusto nyo ba makatanggap ng reward? Look at me. Do you want to heavenly reward in the heaven? 그럼 왜 핍박을 피하냐고. Bakit nyo iniwasan yung persecution? Number 2. I will make shortly. Okay. Number 1 was Jerusalem. Number 2 all Judea. 주데아는
이제 바로 옆에 도시입니다. Judea, yun yung city sa katabi. 내 이웃이야. Neighbor city yun, neighbor. 먼 친척이야. Yun yung malayong relatives ko, yun yung neighbors ko. 나랑 공통점이 많습니다. Madaming mga common things sa atin. Judea people understand the Jerusalem culture. Surely the Jerusalem is richest and Judea is a little bit lower, but it's not small city. Do you understand? It's parang province, second city, third city in the Philippines, Cebu, something like that. And then to the people, my neighborhood, my friend, my relative, 찾아가야 됩니다. Dapat puntahan nyo. 예루살렘에 있는 사람이 유대로 찾아가야 되는 거예요. Yung mga tao sa Jerusalem, dapat aalis ng Jerusalem para puntahan sila. 예루살렘은 찾아갈 필요가 없었어요. Jerusalem, hindi mo na sila kailangan puntahan kasi kasama 매일 mo na sila. 만나는 내 플레이스니까. Araw-araw mo sila nakikita. 근데 이건 찾아가야 돼요. Pero ito, kailangan mo siyang 그래서 puntahan. 뜨거운 성도들이 갑니다. So yung mga may mainit na loob, sila yung pumupunta. 넘버 3 사마리아인데. Number 3, 난 이 Samaria. 사마리아를 하려고 오늘 설교를 하는 거예요. Ito yung preaching ko ngayon kasi gusto ko i-share sa inyo tungkol sa Samaria. 예루살렘이 제일 잘 사고 그다음에 유다고 사마리아 조금 낙후돼 있습니다. Di ba? Dapat 약간 가난해. Di ba, Jerusalem yung pinakamagandang city, tapos yung Judea, parang katamtaman lang, yung Samaria, medyo mahirap yung buhay nila. 그 사마리아는 아시리아가 이스라엘 잡아가서 섞은 거잖아. 아시리아랑. Kasi di ba yung Samaria, yung Assyria, kinuha yung Israelites, tapos hinalo yung Assyrians, kaya naging Samarians sila. 그래서 퓨어 주이시 블러드가 아니라서 유대인들은 더럽다고 생각해서 개라고 취급했잖아. So, hindi sila pure Jewish blood, kaya ang turing sa kanila ng mga Jewish na hindi kayo pure, kaya kadiri kayo. 주이시 블러드가 있어요. So, pero may blood sila ng Jewish. 그리고 우리 원수 아시리아 블러드가 있는 거예요. Tapos may blood sila ng enemy, 그래서 Assyria. 나와 공통점이 있지만 차이점이 더 많아요. So, ibig sabihin, may common things sa atin, pero mas malaki yung different things. 우리 원수입니다. Enemies tayo. 가난한 도시예요. Mahirap yung buhay nila. 내가 개라고 생각하는 더러운 곳입니다. Iniisip ko na aso sila. 가기 싫습니다. Ayokong pumunta sa kanila. 물도 별로 없어요. Wala din tubig doon. 덥습니다. Mainit. 더러워요. Madumi. 누가 갈 수 있을까? Sino kaya pupunta doon? 예루살렘에 갈 필요가 없었어요. Jerusalem, hindi mo na kailangan umalis sa bahay niyo. 모든 사람이 다 합니다. Lahat ng tao kilala mo na doon. 유대는 가야 돼요. 그래서 뜨거운 사람만 가는 거예요. Judea, kailangan pumunta doon yung mga may mainit lang na loob. Sila yung pumupunta. 사마리아는 정말 멀어요. Samaria, sobrang malayo. 누구도 가고 싶지 않아요. Kahit sino ayaw pumunta doon. 너무 더러운 곳이 너무 가난해요. Sobrang madumi, sobrang mahirap ang buhay nila. 그래서 누가 갈 수 있을까? Kaya sino kaya makapunta doon? 하나님을 사랑하고 순종하는 사람이 갈 수 있어요. Kung sino man nagmamahal sa Panginoon, tapos nag-o-obey sa Panginoon. 많은 사람이 예루살렘에 머물고 싶어요. Madami talagang tao na gusto nila manatili sa Jerusalem. 뜨거운 사람이 예루살렘에서 유대까지 갑니다. Mainit na tao, gusto nila pumunta sa Jerusalem, papuntang Judea. 그런데 뜨거운 사람이 유대 다음에 사마리아를 안 가고 땅 끝까지 가고 싶어요. 네이션스로 가고 싶어요. Pero kadamihan ng mga tao, gusto nilang ayaw nilang dumaan sa Samaria, tapos gusto nilang pumunta sa end of nations. Hindi ayaw nilang dumaan ng Samaria. If God say to the Koreano, be witness in Seoul, and then the province, and to the nation, hallelujah. But if Jesus said, share gospel in Jerusalem, and then the province in Korea, and Japan, nobody want to go to Japan. Jonah, he skipped the Nineveh. 요나도 가고 싶지가 않았어요, 니누에. Si Jonah din, ayaw niya pumunta sa Nineveh. 내가 제일 가기 싫은 데야. Yun yung pinaka-ayaw kong puntahan. 거기만큼은 보내지 마라. Kahit saan mo ko papuntahin, Panginoon, basta hindi lang doon. 그래서 옛날 유대인들은 돌아갔습니다. Kaya yung mga Jewish, dati, ganun yung ikot nila, hindi nila dinadaan yung lupa na yun. 이 유대에서 사마리아 패스하고 다음 도시로 가면 되는데 돌아서 갔어요, 이렇게. Di ba dapat yung nasa taas nila Samaria, so dapat pagdadaan sila, diretso sa Samaria, pero dahil sobrang nanidiri sila sa Samaria, umiikot sila ng pagganon. 내가 어떻게 더러운 데 갈 수 있어요? Paano ako aapak sa maduming lupa? 그랬는데 주님께서 사마리아를 꼭 가라는 거예요. Pero sabi ng Panginoon na, Samaria wag niyong iwanan. 그래서 가기가 쉽지가 않아요. Kaya hindi madaling pumunta sa Samaria. 많은 사람들은 많은 영혼들을 구원하고 싶어요. Madaming mga tao, gusto nila makaligtas ng madaming tao. 또 많은 사역자들은 많은 나라를 가서 사역하고 싶어요. And mga ministers, gusto nila pumunta sa madaming mga nations. 많은 목사들은 많은 나라를 가서 사역하고 싶어요. Madaming mga pastor na gusto nila pumunta sa iba't ibang bansa para magkaroon ng 근데 ministry. 그렇게 되려면 반드시 사마리아를 가야 된다.
Pero pag once na gusto mong mangyari yun, hindi nyo maiiwasan ang Samaria. 사역이 확장되지 않는 이유는 사마리아를 가지 않아서 그런 거예요. The reason why na hindi lumalaki ang ministry nyo kasi hindi nyo pinupuntahan ang Samaria nyo. 이기적입니다. 자기중심적입니다. Ibig sabihin yung faith nyo, kayo yung center ng faith nyo. 그래서 사마리아를 못 가는 Selfish 거예요. kayo, kaya hindi kayo nakapunta ng Samaria. 오케이. 누가 갈 수 있을까? Sino po nakapunta? 하나님을 정말 사랑해서 갈 수 있어요. Sobrang mahal mo dapat ang Panginoon. 아, 내가 정말 쟤네도 가기 미운데 하나님을 사랑해서 내가 간다 내가. Ayoko talaga pumunta doon. Ayoko talaga parang malaki yung galit ko sa kanila. Pero dahil mahal ko yung Panginoon, pupunta ako. 순종을 해야 되지, 그렇죠? Ibig sabihin, dapat magkaroon kayo ng obedience. 내 뜻을 꺾고 순종을 해야 되는 거예요. Dapat yung will ko, ibaliin mo para mag-obey. 그럼 많은 기도로 동행을 해서 자기 뜻을 꺾는 훈련을 많이 한 사람이 결국 사마리아 갈 수 있는 거예요. So dapat, madami kayong mga training ng Panginoon na kung ano yung will ko, binabali ng Panginoon para matupad siya. Dapat may ganun-ganun training para makapunta sa Samaria. Again, why 사마리아? 자기 뜻과 계획과 고집과 스타일을 묻는, 베리하는 장소예요. Bakit kasi Samaria? Kasi lahat ng mga will ko, lahat ng galit ko, yun dapat na parang babaliin yun para makapunta ng Samaria. Hindi ka makapunta nang hindi mo tatanggalin yung will mo. 유대에 있는 사람을 쓰면요, 너무 일이 안 됩니다. Pag once na ginamit yung Jewish, ayaw talaga pumunta. 유대는 뜨거운 사람이 가요. Doon sa Judea, madami pumupunta. Pag mainit yung heart, 뜨거운 사람을 일꾼 씁니다. madami silang ginagamit na parang mainit yung heart sa Panginoon. 달란트 어노인팅 있는 사람 씁니다. Mga may talent, mga may anointing, ginagamit ng 근데 Panginoon. 자기 뜻이 살아 있어요. Pero buhay pa yung sarili nilang isip. 자기 고집이 살아 있습니다. Nandun pa yung sarili kong matigas pa yung ulo 그 nila. 사역하면 항상 부딪혀요. Kaya pag once na nag-ministry sila, laging may conflict. 쓸 수가 없어요. Hindi sila pwedeng gamitin. Listen everybody. 사마리아까지 간 사람을 써야 되는 거예요. Kailangan gamitin ng Panginoon yung mga tao nakapunta na ng Samaria. 한 번 말해서 변하지는 않지만 두세 번 말하면 변하는 사람. Yung mga tao na kahit isang beses sinabihan mo, hindi sila nagbabago. Pero pag 2 to 3 times sinabihan mo, nagbabago sila. 20번에서 안 변하는 사람은 100번에도 안 변합니다. Yung mga tao sinabihan mo ng 20 times pero hindi nagbabago. Kahit sabihin mo sila ng 100 times, hindi sila magbabago. 그래서 잠언에서 미련한 놈 등에 100번을 채찍으로 때리는 것보다 지혜로운 사람한테 한마디 할 때 더 깊이 박히느니라. Kaya sinabi sa Proverbs na kahit yung foolish paluin mo ng 100 times, mas magandang sabihan mo ng wise ng isang beses, mas malalim yung papasok yung word sa kanya. 사마리아는 자기 뜻과 계획을 묻고 하나님의 뜻과 계획으로 살아가는 장소예요. Yung Samaria, ibig sabihin yung will ko tapos yung plano ko, lahat binaba ko sa harapan ng Panginoon, nabubuhay lang ako doon dahil sa plano ng Panginoon. 하나님을 사랑하고 순종하는 사람만 갈 수 있는 장소예요. Yun yung place na kung sino lang nagmamahal sa Panginoon, kung sino lang obedient sa Panginoon, makakapunta doon. 그래서 진정한 동행을 통해서 하나님의 사람, 진짜 하나님의 사람이 탄생하고 성장하는 장소입니다. Kaya yun yung place na parang natatrain yung totoong man of God na parang kasama ko yung Panginoon, natututo akong ibaba yung sarili kong plano, yung sarili kong isip. 그래서 땅끝까지 갈 수 있는 거예요. Kaya pag once na nakadating ka na sa Samaria, doon ka na makakapunta to the end of the nations. 유대에 있는 사람을 사마리아 스킵하고 땅끝 보내면 문제가 커집니다. Bakit? Kasi pag once na ginamit mo yung mga tao sa Judea tapos nag-skip ng Samaria, pinapunta mo sa mga nations, so madaming problema yung dadalhin niya. For my story, I will share. My Jerusalem was my family, and I did. My Judea, where I share gospel when I was young, Gangnam Station, the bars, many bars, right? That was my Judea. I drink there many times. I met many girls there. I play there. I sing, and it's my picnic place. I love there. But God sent me there again, and then I share gospel. There is common things, but there is also there is many common things. 그리고 내 사마리아는 어디였을까? Saan kayo yung Samaria ko? It was Philippines. It's hot. Sorry to say, but cockroach, small cockroach, big cockroach is fly. Is it bird? So I was really shocked actually. 나는 한국 사람들 중에서 굉장히 깔끔을 떠는 사람이거든. Among Korean na tao, ako yung tao doon na parang isa sa mga pinakamalinis. 그런데 여기 너무 힘든 거예요. Pero nung pumunta ako dito, sobrang hirap. 근데 내가 단기 선거로 처음에 왔어요, 청년 때. Eh, nung pumunta ako dito, yung first mission trip ko, nung parang youth pa ako, When I arrived at Manila airport, I was so shocked. 너무 습한 거야. sobrang malagkit yung atmosphere. 사우나 들어온 줄 알았습니다. Akala ko nakapasok ako sa sauna. 근데 내가 기도가 나왔어요. May nag-pray ako sa Panginoon. 하나님, 내 이 더운 나라를 보내실 거면 차라리 북극이나 남극을 보내주세요. Panginoon, kung papapuntay mo ako dito sa mainit na country, mas magandang papuntay mo na lang ako doon sa mga North Pole.
북극에 가서 북극곰을 만나겠습니다. 남극에 가서 펭귄 만나겠습니다. Panginoon, pupunta na lang po ako dun sa north para magkita kami ng polar bear. Pupunta ko na lang yung mga penguin. 나는 열이 굉장히 많은 사람이에요. Ako talaga sobrang mabilis ako 이렇게 mainitan. 손을 잡으면 사람들이 깜짝깜짝 놀랍니다. 너무 더워가지고. Kaya pag once na hinawakan niyo yung kamay ko, nagugulat yung mga tao kasi ang init daw ng kamay ko. Somebody, did you touch my hands? It's really hot actually. 그러니까 막 땀이 줄줄 흘러. 너무 힘들어 지금 여기가. Buhos-buhos talaga yung pawis ko. Sobrang hirap talaga. As you know, 나 코가 안 좋은데 여기 공해가 너무 심한 거예요. Ako din, di ba alam nyo na hindi maganda yung parang nostrils ko, yung nose ko. Kaya mahirap ako huminga. Pero dito, hindi talaga maganda yung air. 난 목사로서 말을 오래 못할 정도로 코가 정말 핸디캡이에요. Ako talaga, malaking handicap yung ilong ko kasi hindi ako makahinga ng maayos. Bilang pastor, hindi ako makapagsalita ng mahabang oras. 그래서 내가 설교를 하면 항상 전도사 3명한테는 무조건 내 코, 1시간 동안 내 코만 기도하라 그래요. Kaya pag once na nagpa-preach ako, pinapag-pray ko yung 3 minister namin na mag-pray para sa ilong ko lang. Whenever I preach in Korea and another nation, Pastor Joseph, Pastor Asher, Pastor Sarah, focus only my nose, speaking tongues for only nose. Another people pray for my preaching, but three of them they pray for only nose. 그만큼 힘들데 여기 공해가 너무 심한 거예요. So ganun kahirap na makatira ako dito sa Pilipinas kasi hindi maganda yung air. 사마리아 공통점이 있습니다. 근데 차이점이 너무 많은 거예요. Di ba yung Samaria, madami sila mga common things pero mas madaming difference sa kanila. 여긴 쥐도 있어요, 쥐. Dito may daga. 내가 진짜 너무 죽어도 오기 싫은 나라인데 내가 지금 온 거예요, 지금. Sobrang ayoko na talaga kahit para mamatay ako, Panginoon, hindi sa mainit na place, hindi sa ganong place, pero nandito ako. 내가 여기 와서 하니까 지금 I came here, my Samaria here, and stay here, not resist, not backsliding, and continually push and forward. Finally got open Myanmar, India, Nepal, Cambodia to the nations. 여러분의 사마리아를 피하면 안 된다. Dapat hindi niyo po iiwasan ang sarili niyong Samaria. 나는 많은 사람에게 복음을 전하고 싶습니다. 손 들어봐. Gusto ko makapag-share sa madaming tao, madaming mga souls. Pakitaas yung kamay. 손 들어봐. Taas yung kamay niyo. 나는 많은 나라를 가서 전도하고 싶습니다. 손 들어봐. Gusto pumunta sa madaming nations para mag-share. Taas yung kamay. 나는 많은 나라 가서 찬양하고 싶습니다. Gusto pumunta ng madaming nation para mag-worship. Pakitaas yung kamay. 그럼 예루살렘부터 끝을 내야 되는 거예요. Kapag ganun, tapusin niyo muna yung Jerusalem niyo. Persecution, afraid. 너 언제까지 예루살렘에 머물 거야? Hanggang kailan Jerusalem ka lang? 빨리 제루살렘을 끝내야지 주다로 빨리 나갈 수 있잖아. Dalian mo, tapusin mo na yung Jerusalem mo para makadiretso ka. When I was in MTC school, and whenever I share gospel, my father was angry and don't go to church 1 month, 2 months. But always problem. So I realized my base camp is not perfectly finished yet, so I cannot try another one well. So even though my father go to church many times skip, so I really pray hard for my father and mother, and then talaga perfectly finished, and then we open church here. 여러분의 유대는 어디입니까? Saan po yung Judea niyo? 여러분의 사마리아는 어디예요? Saan po ba ang Samaria niyo? 나 오늘 정말 놀라운 걸 깨달았는데. Ako talaga, sobrang kakaiba yung nalaman ko ngayon, na-realize ko. Acts chapter 1 verse 8. Go. (1:8) right? 이걸 순종하지 않고 하나님 말을 거스르면 어떻게 될까? Pag once na hindi po kayo nag-obey nito, sabihin natin nag-disobey kayo, ano mangyayari? Chapter 8 verse 1. Acts chapter 8 verse 1. It's not 1:8, it's 8:1. Kabaliktaran. Verse 1. Inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos at labis nila siyang iniyakan. Mula noon nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya nagwatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban. Chapter 1 verse 8은 너무너무 유명한 말씀이에요. Chapter 1 verse 8, yun yung sobrang sikat na verse. 우리 인생을 여기 헌신해야 되는 말씀이에요.
Yung verse na yun, dapat ibigay yung buong buhay natin para matupad yung 이것 verse na 때문에 yun. 수많은 하나님의 사람들이 일어났고 Dahil sa verse na to, sobrang madaming man of God na tumayo. 수많은 교회들이 선교를 시작했고 Sobrang madaming mga simbahan nagsimula silang mag-ministry, 수많은 선교사들이 mag-send ng 전세를 missionary. 나갔어요. Tapos yung mga missionary, madami silang testimony dahil sa verse na 식인종한테도 to. 가서 말씀을 복음을 전했어요. 식인종한테도 가서 Kahit sa mga tribes na kumakain ng tao, pumupunta sila para sharean. 어떤 데는 아빠가 남편이 식인종한테 먹히니까 엄마가 다시 가서 전도를 했었어요. Meron niyang isang tribe na kinain nila yung tatay. So yun nung nakain yung tatay, yung nanay naman yung pumunta para sharean sila. 근데 이걸 안 들었을 때는 거꾸로 8-1이다. Pero pag once na hindi tayo nakinig doon, ang mangyayari, 8-1 yung kabaliktaran nun. 난 우연이 아니라고 생각해. 난 깜짝 놀랐습니다. Hindi ko po iniisip na aksidente doon. Nagulat talaga ako nung nalaman ko to. Because I told you many times that God is God of numbers. Amen. God gives signs through the number, right? Amen. 정확하게 저 말씀이에요. Ano ba tawag dito? Parang 결국은 하나님 말씀이 이루어져요. mangyayari ang sinabi ng 근데 Panginoon. 엄청난 고난과 핍박을 통해서 이루어집니다. Pero mangyayari siya through sobrang malaking persecution, sobrang malaking paghihirap. 여러분 교회 와서 기도를 하세요. Pumunta po kayo ng simbahan para mag-pray. 여러분 인생 이렇게 바쁩니까? 여러분 인생 이렇게 바빠요? Sobrang busy ba kayo sa buhay nyo? 여러분 인생에 집중하면 여러분 인생도 실패합니다. Pag once na nag-focus kayo sa sarili nyong buhay, pati yung buhay nyo magkakaroon 사람도 ng 못 failure. 살려요. Hindi nyo mabubuhay ang ibang tao. 근데 그걸 내려놓고 여기 오면 여러분도 살고 다른 사람도 수많은 사람도 살리고 여러분도 성공할 수 있습니다. Pero pag binaba nyo yung pumunta kayo dito, pati ang buhay nyo maliligtas kayo, pati mga ibang tao maliligtas nyo. Amen. 하나님의 힘으로 승리하는 방법을 배워야 되는 거예요. Matuto kayong magkaroon ng victory sa power ng Panginoon. 왜 이렇게 세상을 사랑합니까? Bakit sobrang mahal nyo yung mundo? 왜 이렇게 여러분 힘으로 이기려고 그래요? Bakit sobrang ginagamit nyo yung sarili nyo lakas? 그걸 내려놔야 되는 거예요. Ibaba nyo. 하나님의 사람으로 성장해야 되는 거예요. Dapat lumago ka bilang man of God. Amen. Are you listening, everybody? Amen. 요즘에 교회 안 오는 청년들 다 불이 꺼집니다. 눈이 다 이상해집니다. Nowadays, yung mga hindi na nakaapunta ng simbahan, iba na yung mata nila. Wala na yung fire sa mata nila. 얼굴이 밝지가 않아. 빛이 안 나요. Hindi na, wala nang bright, wala nang ilaw na lumalabas dun sa mukha nila. 더러운 흙탕물을 마시고 죄를 들이마시면 그렇습니다. Pag once na ininom mo yung maduming tubig, naligo ka dun sa malaming tubig, ganun mangyayari sa'yo. 정말 달라져 있어요. 정말 달라져 있어요. Iba yung mukha nila. 난 마음이 너무 아파. Kaya sobrang nasasaktan ako pag nakikita ko 조금만 되면 yan. 하나님의 사람이 될 수 있었을 텐데 Kung konti lang tiniis mo, magiging man of God 저걸 ka. 못 넘어가나. Hindi siya makalagpas. 너무 불쌍한 거, 너무 불쌍해. Sobrang kawawa sila. 여러분이 여러분을 밀어서 교회로 밀어야 되는 거예요. Kayo dapat ang tumutulak sa sarili nyo para makapunta ng simbahan. Chapter 1 verse 8 is calling you. Say amen, everybody. But until when you will stay in Jerusalem? So beautiful. Everybody were invited, but only few are chosen. 내가 오늘 목이 너무 아파서 더 설교를 못하고 세게 못해요. Sobrang masakit yung lalamunan ko, kaya hindi ko kayang mahabang preaching, tapos hindi ko kayang malakas. 기도를 같이 뜨겁게 했으면 좋겠어요. Sana maging malakas po yung prayer nyo ngayon.